paano rin masisiguro na narehistro nga yung anak? So, first step po talaga, kailangan mag-obtain ng kopya mula sa PSA. So, kami po ay central repository ng lahat ng registrations ng mga Filipinos. So, pag nakakuha po sila ng negative certification from the PSA, ibig sabihin wala silang record, then they have to proceed sa local civil registry office para i-check ano po. So, that's the first step. Ngayon, kung walang record po sa local civil registry office, doon po sila magpa-file ng delayed registration. So may mga kaukulang requirements po ito, no? So medyo nag-stricter tayo ng mga policies doon sa requirements on the delayed registration dahil nga sa mga recent incidents no ng ating Lisguwa pa yan. Oo. So basically yung mga requirements natin, so yung negative certification from the PSA, affidavit of delayed registration, kailangan din pong affidavit of two disinterested person na ito yung mga tao na nakakaalam dun sa facts ng birth. Then two na public documents or showing the proof ng facts of birth, no, kagaya ng mga baptismal certificate, earliest records. So yan po. And of course, yung mga mandatory na ni-require natin ngayon sa bago naming pulisiya, kailangan na yung personal appearance ng document owner, yung registrant po natin. Also yung enrollment sa national ID, kasi meron po tayong biometric and demographic doon na makukuha mga information and photo. Ni-require na rin po namin yan, yung unedited photo and two valid documents, no, showing proof ng identity ng parent. So yan po yung mga latest, so 4 no, na additional requirements para sa delayed registration. So kaya yung mga kababayan natin dapat talaga i-aim na timely yung registration ng kanilang mga anak. Napakadami na pong requirements po, no, sa pag-file ng delayed registration.